Ito ho, matindi ho itong mga hamon at pahayag ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro dito po kay Congressman Ege Erice na kung saan ay kanyang hinahamon daw itong si Erice na parang kumprontahin niya raw ho sa harap po ng media. Ito'y kaugnay ng mga pahayag ng congressman na kung saan ay sa kanyang paniniwala ay hindi raw po totoo na mangyayari itong naunang pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na ipakukulong ito pong si dating House Speaker Martin Romualdez. Kung niyo pong matatandaan, di ba, binanggit niya sa kanyang zona ni Pangulong Marcos na nakahanda na raw po yung mga patong-patong na kaso laban sa dating speaker at inaasahan na ito ay makukulong. So dito ho mga kababayan ay nag-uumapaw ho sa galit itong si Yusek Claire Castro kay Congressman Erice at puro daw yung mga sinasabi ng mga I don't think kung ano mga invento, intriga yung mga ginagamit na salita ng kongresista. Pero dito ho mga kababayan ay kaya't ang sabi niya si Congressman Erice ang gustong-gusto niya raw po makaharap. Ito pakinggan niyo ho itong pahayag ni Yusek Claire Castro. Si Congressman Erice ang isa sa pinakagusto kong makausap. Kaharap kayo. At tatanungin ko siya ng diretsyo. Saan ang gagaling ang lahat ng sinasabi mo? Bigyan niya ako ng ebidensya dahil puro ganito na intriga. Mahirap sumagot ng puro intriga. Hindi tayo mga taga-media, hindi tayo dapat nabubuhay sa intriga lang. Intriga at pamilya. Yan po ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro laban po kay Congressman Ege Erice. At nagtekso ako kay Congressman Ege Erice at sabi niya pwede niya sigurong komprontahin. Pwede niyang komprontahin itong si Yusek Claire Castro kapag nagsimula na ang budget hearing diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. Kasi 'di ba magsisimula na at naisumite na itong 7.2 trillion pesos at na kung saan ay para po sa 2027 budget mga kababayan. Pero dito ho ay pwede tanongin kung a-attend ito si Yusek Claire Castro. Pero dito ho mga kababayan ay alam nyo naman kapag ganyan may mga nagsasalita ng mga halimbawa mambabatas kanilang pananaw ho talaga yon. Kasi bilang isang kongresista kaya nga po siya na-interview, di po ba, ay hinihingan po siya ng kanyang pananaw. Ganyan ho ako bilang isang broadcaster, commentator, pag meron akong i-interviewin, ang ginagawa ko ho ay kukuha ko ng resource person. Bakit to? Kasi kukunin mo yung kanyang pananaw. Itong si Congressman Ege Erice ay kinuha ho siya na interviewin at siyempre kukunin yung kanyang mga pananaw. Kaya yun binabanggit niya tinanong ano pananaw niya dito sa naging pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na sa SONA na ipakukulong makukulong itong si dating Speaker Romualdez. Siyempre nagbigay ho ng pahayag itong si Erice na kung saan ay siyempre sa kanyang paniniwala optics lang yan at hindi kayang ipakulong itong si dating Speaker Romualdez dahil sa mga ngahulugan ito ng parang laglaga na nga. Di po ba? At talagang sabihin nun natin na sa kanyang paniniwala kasi hindi pwedeng gawin lang ho na mag-isa ni Speaker Romualdez yung mga aligasyon na di umano ay kanilang minaniobra itong mga podo sa flood control project. Kaya't kumbaga sa lilitaw ho dyan, pag pinakulong itong si Romualdez, damay-damay na. So yun po ang paniniwala at paninindigan ni Congressman Erice, di po ba? Okay, so dito ho ay meron pa mga dagdag na pahayag itong si Yusek Claire Castro para ipapanood ko lang ho sa inyo, at kung gaano parang napaka-arrogante ho, nitong si Yusek Claire Castro para pagsalitaan ang isang halal na opisyal
na kongresista. Ito, ibinoto ho ito mga kababayan at natural sa mga ganyan ho, kapag mga interview, hindi haka-haka yun Kanyang pahayag yon, resource person nga O yung kung ano ang sinabi ng isang kongresista, kanya talaga yon. Kanyang kaisipan ho yun, di po ba? Ito, panoorin niyo mga kababayan, ito pong dagdag na pahayag pa ni Claire Castro. Nagtataka nga ako kung bakit pa na ini-interview itong si Congressman Irice. Dahil ang kanyang mga sinasabi ay lagi may parang, I think, I don't think. Lahat ay puro sa galing lang sa kanyang isipan pero walang basihan. Walang facts. Puro theory. Alam niyo po, sa gobyerno, hindi tayo dapat nabubuhay lagi sa theory. Hindi tayo dapat lagi nabubuhay sa paninira. Nakita ko nga po ang kumbaga yung script ng kanyang pinakahuling interview dito sa One News PH. Kaya tama naman po yung binanggit nyo, Ma'am Julie, no? Bago dyan, meron siyang binanggit patungkol dito na hindi lang flood control projects ang problema, kundi pati yung pagkolekta ng basura. Ang sabi niya dito ay meron siyang alam tungkol sa mga local government na ang tawag ay collect all. Kung saan pinaparatangan niya yung mga opisyal ng local government ay corrupt. So kung siya may alam naman dito at isa siya sa public servant at siya ay isa sa maingay na nagtutuligsa, gumawa na ba siya ng aksyon patungkol dito sa mga di umano mga local government units na nagkakaroon ng korupsyon patungkol sa pangongolekta ng basura? Pakitanong niyo po sa kanya yan. Pangalawa, ang sinabi niya dito, again, sabi niya, kasi I don't think that the President can afford to jail former Speaker Martin Romualdez. So ito ay iniisip niya lang. Nakausap niya ba yung Pangulo ng diretso para malaman niya kung anong damdamin ng Pangulo patungkol dito sa mga tao na nasasangkot sa flood control mess? Kasi kung hindi niya nakausap ang Pangulo at hindi niya alam ang damdamin ng Pangulo, huwag siyang magsalita. Huwag siyang magsalita na parang may alam siya sa sinasabi ng Pangulo. Wala siyang karapatang maging spokesperson ng Pangulo. Unless papalitan niya ako dito. Diba? So kung ang binibigyan niya lang ay yung nasa isip niya, patain niya na yung nasa isip niya. Patayin niya na yung kanya nasa isip. Dahil wala po yung katotohanan. Sinabi pa niya, at sinunggandahan nitong si Lord, una sinabi ni Congressman Irice, sinabi daw ni Speaker, if I'm going down, I'm not going down alone. Tapos, sinunggandahan nga ni host, I don't think that the President can afford to jail former Speaker Romualdez. At muling sumagot itong si Congressman Irice, dahil laglagan na yan. Si Congressman Irice ang isa sa pinakagusto kong makausap. Kaharap kayo. Okay, so yan po, no? Ang pahayag talagang ang binabagit pa para ang dampot ho ng o pagkakaintindi ni Yusek Claire Castro dito po sa naging pahayag ni Congressman Ega Irice. Parang ano siya, yung parang baka nagmamagaling ho o nagmamarunong at inuunahan yung kaisipan ng Pangulo tungkol ho rito. Pero yun nga ho, resource person nga ho si Irice. So yung kanyang pananaw na optics at malabong mangyari yung pagpapakulong dito kay Romualdez, talaga naman pwedeng ano yan, yung posibilidad na mangyari. Maliban na lang ho, kasi tingnan ho natin, depende ho yan sa kilos ng ombudsman Bagamat nauna ho dyan ay naglabas na po ng rekomendasyon yung panel of special investigators ng ombudsman na kung saan ay nagre-rekomenda na sampahan ng kasong plunder itong si Romualdez. Pero, siyempre, yung po yung rekomendasyon ng Lupon
na mga investigador, tapos idadaan pa ho yan sa preliminary investigations. May PI na tinatawag na preliminary investigation na kung saan ay titingnan ho, titimbangin yung mga nakalap po ng mga ebidensya ng mga investigador, tapos kung merong probable cause para yun ho, isasampa na ho yan yung kaso sa Sandigan Bayan. Ganun ho yun. Tapos kapag naisampa na po sa Sandigan Bayan, halimbawa kung plunder ho ang kaso, ay yun ho, kasunod na ho, maglalabas na ng warrant para ma-aresto at maipakulong itong si Romualdez. Yun ho, mga kababayan, ang proseso. So dito ho, kung talagang sinasabi ho ni Yusek Castro na mali yung kaisipan ni Congressman Erice, ipakulong nyo si Romualdez. At lagi kayong mag-follow up sa ombudsman. Kumusta na yung kaso ni Romualdez? Dapat yan, makasuhan yan at maipakulong na para patotohanan natin na yung naging pahayag ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang sona na makukulong patong-patong na kaso laban kay Romualdez, yun po magkakatotoo. So, pwede mo nang sabihin, sumbatan, Yusek Castro, itong si Erice na mali ka. Ayan, nakasuhan na, nakulong na si Romualdez. Pwede mong ganun singilin, di po ba? Kaso wala ho hanggang ngayon ay nag-aantabay ho tayo dahil sa kung ating susundan yung kasaysayan diyan po sa ombudsman ay wala ho nangyari sa mga naunang sinasabi na hinug na ang kaso. Di ba? Kay Senator Joel Villanueva o kay Senator Chis Escudero. Kasi bakit ho? Ang perception ho ay dahil sa sila po ay nasa panig na po ng administrasyon. Ganun po ang nangyari. Kaya yung kaso ay dating hinug na nahila ulit. Yung dating sinasabi, bibilisan, napanood ko pa ho yung interview niya kay Ombudsman Boying Rimulya na binabanggit niya na kakasuhan daw ho nila ng plunder itong si Escudero at si Romualdez, pero hanggang ngayon wala. So yun ho, mga kababayan. Kayo ho, anong masasabi niyo ho rito sa issue ito na ating pinag-uusapan na kung saan, sabi ho ni Claire Castro, pinangungunahan niya raw ho si Pangulong Marcos Jr. sa kaisipan na hindi makukulong itong si Romualdez. Ako sa tingin ko, hindi pangunguna ito, kundi yun po ang paninindigan at paniniwala ni Congressman Erice na hindi makukulong itong si Romualdez. Resource person nga kung anong sinabi niya, yun. Parang itong si Yusek Claire Castro, kung anong sinabi mo, na sabi mo, ito, kahit sinabi ho ng Pangulo na ganito, na kahit na pwede naman sabihin ng mga reporter na hindi mo na maata nakausap ang Pangulo Pero paniniwalaan mo siya. Kasi, yun ang sinabi niya. Bilang tagapagsalita, parang ganun din ho. Sinabi ni Congressman Erice, yun ho pananaw niya, ikukut na siya. Di po ba? Sige, magbigay na po kayo ng comment at kayo ho ba ay naniniwala na makukulong itong si dating Speaker Romualdez o hindi? Ito hong pinagtatalunan ngayon Sabi ho ni Congressman Erice, nako, malabo makulong yan. Kasi pag ganyan, laglaga na at optics lang ho yun, parang pakulo lang ho ni Pangulo Marcos Jr. sa kanyang sona. Buladas lang, ika nga. Pero sabi ni Yusek Castro, wala kang karapatan na pangunahan ng kaisipan ng Pangulo. Kayo ho, magbigay na po kayo ng comment. At ang tanong ho natin dito, makukulong ba o hindi? Sabi ni Erice, naku, malabo makulong yan. Sabi naman ni Yusek Castro, hindi naman sinasabi niyang hindi makukulong o makukulong. Wala ho. Iba ho ang kanyang tinutumbok na pinipersonal niya itong si Congressman Erice. Sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. At sa mga bago lang po, subscribe na po kayo. At huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. At sundan niyo rin po yung aking FB page, Ka Eli Saludar, at yung Eli Saludar, isa ko pang account. Maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.